Okay, ngayon nakita na natin yung name server. Ang susunod na gagawin natin is ipo-point na natin yung yung domain sa HostGator. So again, balik kayo sa balik ka sa Namecheap account. Okay, yung Namecheap account mo. So login ka doon. Kung hindi ka naka-login, then mag-login ka. Tapos after mo mag-login, okay, kung minsan ang Namecheap naghahanap yan ng yung parang OTP. So, or access code kapag nag-login ka. So, normally, sinesend nila yon doon sa email na inilagay mo. Kaya again, make sure active yung email na nilagay mo dito. Okay? So, ngayon nakikita nyo dito is naka-login na. So, punta tayo sa dashboard. So, dito sa menu, then dashboard. Ayan. Tapos, kapag nakita mo na to, ayan, so meron dito verify contacts. Okay, so verify muna natin yung domain. So, email sent successful. Again, so balik tayo ulit sa email. So, tignan natin para ma-verify. So, wala pa, hindi pa siya pumapasok, no? So, balikan natin mamaya. Okay, next step is to point. Okay, so, punta ka dito, then click manage. Yan. So, dito, meron kang makikita sa name server. So, makikita mo, nakalagay siya basic, Namecheap basic DNS. So, ang gagawin mo lang, ilagay mo siya sa customs. Okay, pag nasa customs na, name server 1. So, tingnan natin to ha. Ayan, so ito yung name server 1. Ayan, okay, kunin ngayon natin. So, lagay natin dito. Tapos, name server 2, kunin ulit natin. Tapos, lagay naman natin siya dito. Ayan. So, after natin mailagay, so, click lang natin yung check, save. Antay natin. So, ayan. So, okay na. So, sabi dito, DNS server may take up to 48 hours. Pero normally, hindi na inaabot ng 48 hours yan. Mabilis lang yan. Okay, so again, depende ha. Minsan mabilis, minsan mabagal. Pero normally, hindi na inaabot ng 48 hours. So, that is the maximum. Okay, so after natin ma-point, ang gagawin naman ngayon natin is i-install naman natin yung domain name sa server. So, kanina, itong ginawa natin is pinoint natin. Kumbaga, itinuro. Okay, kumbaga, itinarget natin, doon ka pupunta. Kumbaga sa tao nagtatanong, sabi natin, doon ka pumunta. Ngayon, ang susunod na gagawin naman natin is yung pagtanggap. Okay, pagtanggap naman dito sa domain name. Papasok doon sa HostGator. Okay, para magawa natin yon, punta tayo sa sa HostGator natin. Okay? So, sign up muna tayo. Okay, go to portal. Ayan. So, yung email address kaninang inilagay natin. Okay. Ayan. So, ito yung temporary natin. Tapos, yung password. So, yung password na inilagay nyo, i-input nyo lang. Okay. So, once na na-input nyo na, ayan, mapupunta tayo dito sa panel na to. Okay. Ayan. So, gagawin ngayon natin